Itim ang kulay nito, nahulog ito ni Mommy. Uy, Tito, ang gwapo mo. Kagaya talaga ng iniisip kong itsura ng tatay. Hindi ako ang tatay mo, Tito. Tadhana ang pagkikita natin. Ang gwapo mo kasi. Gusto mo bang maging tatay ko? Ang Mommy ko magaling sa bahay at sa labas. Swerte ang makakapangasawa sa kanya. Tian. Bakit ka napunta rito? Hindi ito ang sinakyan ni Mami. Bumaba ka na. Bantayan mo naman ang anak mo. Huwag mong sigawan ang Mommy ko! Tian. Tama ang sinabi ng tito na ito. Kasalanan ko. Hindi kita nabantayan. Halika. Humingi ka ng tawad sa tito. Saka na tayo aalis. Paumanhin po. Marunong pala siyang magpalaki ng bata. Isa siyang mabuting ina. Ayos lang. Tian, huwag ka nang magpapagalagala sa susunod. Natakot ako ng husto. Alam mo ba, ikaw na lang ang natitirang kapamilya ko? Opo, susundin ko ang lahat ng sinasabi mo, Mommy. Bilang isang abogado, ang tagal na, hindi ko pa rin siya mahanap. Hindi ko alam kung maayos ang buhay ng tita mo ngayon. Hindi makontak sa telepono. Yan, Chen. Bumili ako ng bagong sinturon para sa iyo. Allergic ka sa metal. Espesyal akong nagpasadya ng buckle na gawa sa purong ginto. Halika, isusuot ko ito sa iyo. 6 na taon na. Ayaw mo pa ring hawakan ako. Wala ba talagang pagmamahal sa akin? Responsibilidad lang ang meron sa pagitan natin. Walang pagmamahal. Ayaw ko. Young Master! Huwag, young master. Young Master! Huwag po, young master. Huwag po, young master. Tigil, anong ginagawa mo? Boss, you. Tulungan mo ako, boss you. Ano? Hindi pa ako nagsasawa. Hoy, huminto ka. Bata pa siya. Huwag mong saktan si Xiaoguo. Bakit ako hihingi ng tawad? Sinabi ng Mommy ko, may birthmark ako ng pamilya Yu. Ako ang panganay na anak ng pamilya Yu. Ang mga alila na ito ay mga utusan ko. Maaari ko silang paglaruan kung gusto ko. Ganito mo pala pinalalaki ang bata? Hindi ko sinabi iyan. Mali ang pagkakaintindi ng bata. Yu Yanchen. Nang ipanganak si Xiaogu, sinunog ko na ito. Peklat na hugis birthmark ng pamilya Yu. Ngayon, ang peklat ay nagiging mas malabo. Kailangan kong patunayan ang relasyon sa kanya bago siya magduda. Yan Kichi ay magpapalala lang sa bata. Kailangan makuha ang custody agad. Nahanap na ang abogado. Nahanap na. Abogado Yin Xiage. 100% ang tagumpay sa mga kaso ng custody. Pwede tayo makipagkita sa kanya ngayon. Siya. Abogado Yin, maganda ang performance sa mga kaso nitong huli. Maganda rin ang feedback ng mga client. Salamat, sir. Patuloy ako magsisikap. May ilang kaso pa ako sa kamay. Hindi ko alam kung gusto ni Abogado Yin ang mga ito. Okay, Sir, bilang abogado, alam mo dapat ang halaga ng sexual harassment. hindi mo ba alam kung gaano kahirap ang kaso ng sexual harassment? Wala akong CCTV dito. Anong ebidensya mo na ako ay nang-harass? Hoy, saan ka tatakbo? Bitawan mo ako. Ang tao ko, gagalawin mo? President Yu. Nagkamali ako, President Yu. Hindi ko alam na tao mo siya. Kung alam ko, patay ako. Hindi ko gagalawin. President Yu, umalis ka. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. President Yu, President Yu, President Yu. Nagkamali ako, President Yu. Salamat kanina. Ang law firm mo ay napakamasama ang atmosfera. Interesado ka ba magtrabaho sa Long Yu Group? Long Yu Group? Ang global top 100 company? Market value na bilyon? Pwede ako magtrabaho sa Long Yu Group? Nag-scam ka ba? Abogado yan. Dumating kami dahil sa reputasyon mo. Alam naming expert ka sa mga kaso ng custody. President Yu, ikinasal ka? Hindi ikinasal, pero gusto mong pumasok sa mayaman? Ang presidente ay talagang masama. May concern ba kayo? Ano ang sweldo? Sabihin mo lang ang gusto mong sweldo. Isang buwan? 50,000. Annual salary na 10 million. 10 milyon? Ang presidente talaga ay mayaman at malakas. Tiwala kayo.
Tutulungan ko kayong makuha ang bata. Bukas, magtrabaho ka, kasama si Long. Bebe, dito ka lang sandali. Ang mama ay kailangan makipag-usap sa President Tito tungkol sa trabaho. Dito ka, makipag-usap sa mga tito at tita nang may galang, okay? Sino ang nagdala ng bata sa company? Hello, Tito. Ako ay Yin Tian Tian. Ang mami ko ay Yin Xiaje. Nakakapasok lang ngayon. Unang araw sa trabaho, dinala agad ang bata sa opisina. Sasabihin ko sa inyo, sa isang araw sa kumpanya, dapat magbigay ng halaga sa kumpanya. Sa isang araw, Paano ako magbibigay ng halaga? maglinis ka ng sahig. Hoy bata, magdala ka ng tubig para sa akin. Tandaan, tubig na 36.5 degrees Celsius lang ang iniinom ko. Bakit napakalamig ng tubig? Tian Tian. Bebe, okay lang ba ang mami? Tian Tian ay masunurin. Palaging magalang. Pero hindi ko alam kung ano ang mali kong ginawa. Ipaliwanag mo. Boss Yu. Dahil unang araw sa trabaho ni Yin Xiage, dinala niya ang bata. Hindi dapat payagan ang ganitong ugali sa kumpanya natin. Ang pagdadala ng anak ng abogado ay pinahintulutan ko. Ang ibig mong sabihin, ako ang nakasira sa imahe ng kumpanya. Hindi po, hindi po. Ang kumpanya natin ay palaging nakatuon sa tao. Binabaliwala mo ang prinsipyo ng kumpanya, nanlalamang sa mahina. Parusahan kita, Tito. Ngayon, Director C ay pinaglinis ako ng sahig at pinagdala ng tubig. Kaya siya ang maglinis ng buong opisina at magdala ng tubig para sa mami ko. Narinig mo ba? Sige po. Ipagbigay alam. Ang kumpanya ay nakikiramay sa hirap ng bawat magulang. Ang bawat empleyado ay maaaring magdala ng anak sa opisina ngayong Children's Day. Magkakaroon ng family fair sa opisina para ang mga empleyado ay magdala ng anak para sumali. Sige, gawin mo. Balik sa trabaho. Boss Yu. Salamat, ako na ang gagawa. Hindi na po kayo mag-abala. Kung may susunod pa, umalis ka na mismo. Sige po. Mami, napakaraming laruan dito. Tingnan natin sa harap. Anong klaseng family activity ito? Hindi man lang exciting, ano ang ginagawa natin dito? Anak, ito ang family activity ng daddy mo sa kumpanya. Kailangan nating samantalahin ang pagkakataon para aminin niya ang pagkakakilanlan natin. Ate, Bakit ka narito? ate, ikaw talaga. Sa mahabang panahon, bakit hindi mo ako kinontak? Maayos ba ang buhay mo? Ako, maayos ang buhay ko. Tita, ikaw ang tita. Hello po, ako ang anak ni Mami. Tian-tian lang ang tawag mo sa akin. Araw-araw, Mami ay nag-uusap tungkol sa iyo. Nais ka niya. Hello? Ito ang anak mo at yang fan? Nagtatrabaho rin siya sa Longyu Group. Hindi dapat niya malaman na pinalitan ko ang kanyang pagkatao. Anong nangyayari? May hindi ka ba masabi? Siyang fan. Malaki ang utang niya dati dahil sa sugal. Nagpalit na siya ng pangalan. At yung pangalang yon, wag na nating pag-usapan. Bakit kasama mo pa rin siya? Ay, nagsisi na siya ngayon. At kumikita na siya ng malaki. Pareho lang ang pananakit sa pamilya at pagsusugal. Anong ibig mong sabihin? Ayaw mo bang gumanda ang buhay ko? Sa tingin mo ba, hindi ako karapat-dapat sa magandang buhay? Sasabihin ko sa'yo, ikaw na nagkaanak ng hindi kasal, wala kang karapatang magsermon sa akin. Ate, paano mo nasabi yon sa akin? Para sa ikabubuti mo lang. Nakalimutan mo na ba nang habulin ka niya? Ako ang nagbigay ng pera noon. Para makaalis ka. Pera pala ang habol mo. Dapat sinabi mo na. Kung gusto mong manghuli ng lobo, kailangan mong maglagay ng pain. Kapag tuluyan nang nawala si Xiage sa buhay ko, saka lang ligtas ako at si Xiao Guo. Sapat na ba ang 1 milyon? Mula ngayon, wala nang koneksyon sa'yo si Yin Chichi. Kunin mo ang pera at umalis ka sa harap ko. Yin Kichi, paano mo masusukat ng pera ang pagmamahal nating magkapatid? Mami, nasisira ang relasyon kapag nag-aaway. Magpalamig muna tayo ng ulo. Tingnan natin doon, okay? Tara na.
Anong pinag-aawayan ninyo kanina? Wala namang away. Medyo malakas lang ang boses namin. Yan, Chen. Family activity ngayon. Nandito ang mga empleyado ng kumpanya. Hindi kaya. Panahon na para ipakilala ang pagkatao ko at ni Xiaogu. Sa susunod na lang. Ampe. Sa susunod. 6 na taon na. Sa susunod pa rin. Tara na. Maligayang pagdating sa three-legged race. Ate, gusto ko yung Barbie doll na yan. Premyo yan sa paligsahan. Pwede ba kaming sumali ni Mommy? Kailangan magkasama ang nanay at tatay sa larong ito. Wala akong daddy. Tian, bibilhan kita sa mall, okay? Tito, Tian. Bakit ka nandito, Tito? Pwede mo bang maging daddy ko? Gusto ko yung Barbie doll. Kailangan magkasama ang nanay at tatay sa paligsahan. Wala akong daddy. Boss Yu, pasensya na. Bata pa, hindi pa alam. Pwede, samahan kita. Tara. Daddy, Mommy, kaya nyo yan. Ang tagal nating hindi nagkita. Amoy niya. Mabango. Ang Barbie doll ay excuse lang talaga. Gusto ko lang magkasama ang mommy at daddy. Qianxian, ikaw. Gusto mo sa baba? Walang hiya ka. Paano mo nasabi yon? Anong sinabi ko? Hindi ba ikaw ang nag-iisip ng masama? Anong nangyari? Naipit ang paa. Zhao, kunin mo ang first aid kit. Tignan mo. Ang galing ng bata. Ikaw walang kwenta. 6 na taon. Hindi mo pa napasaya si Yu Yanchen. Hindi pwede. Dapat may paraan para matanggal siya. Tatlo para sa mommy. Hindi ka pwede. Iwan mo ang cake. Ang cake dito para sa lahat. Bakit hindi ako pwede? Ako ang boss dito. Ano ka ba? Hindi pwede, sabi ko. Paano mo ginawa yun? Hindi dapat magtapon ng pagkain. Ang pagtatapon, mga mahirap lang ang takot. Sabihin ko sa'yo, ikaw, pulubi, lahat ng gamit mo mura. Hindi dapat dito. Hindi mo masasabi kung pwede ako. Presidente Tito ang nag-utos. Hindi, dahil ang mami mo ay masama. Naglandi para makapunta sa swimming party. Mga basura kayo. Mga pulubi, huwag mong insultahan ang mami ko. Sasabihin ko, anong gagawin mo? May kanta pa ako para sa inyo. Isang bola, isang sipa, palabas sa building. Huwag kang kumanta, kakanta ko. Salamat. Hoy, Tian. Bakit hindi ka nagsasalita? Baka may nangyari sa bata. Tara, tingnan natin. Anong nangyari? Sino ang gumawa? Tian. Sumakay ng tren. Tian, sumakay ng tren. Tian, wala na tayong oras. Sumama ka sa akin. Dali. Kailangan agad ng bata ng first aid. Magbayad ka ng fee at alamin kung sino talaga ang gumawa. Kasalanan ko lahat. Hindi ko dapat siya pinabayaan. Kasalanan ko rin. Nangyari sa bata sa loob ng building. Huwag kang mag-alala. Ako ang sasagot hanggang sa dulo. Tian ay magiging okay. Salamat, Mr. Yu. Bakit mo kami ako at Tian tinuturing ng ganito? Oo nga. Bakit ako nagiging ganito kabalisa? Siya at ang bata, Mabilis ang paghinga ng bata. Namumula ang buong katawan. parang sintomas ng allergy. Ang mga kamag-anak? May allergy ang bata sa ano? May allergy siya sa metal? Allergy sa metal. Posible na Tian ang anak ko? Hindi ka dapat pumasok. Sir, nagbibigay kami ng first aid. Lumabas ka.
Ganito na lang ang desisyon. Okay lang. Tanong ko, gaano nakatanda ang Tian-Tian? Ano ang birthday niya? Noong una, nagkaroon ng anak dahil sa one-night stand. Walang ama ang bata. Na-late ang pag-register sa census. Hindi rin ito magandang bagay. Hindi na kailangang sabihin sa kanya. Ang tunay na edad at birthday ng bata. Ang bata ay 4 at kalahating taong gulang ngayon. Ipinanganak sa Hunyo. May tanong ba? Wala. Huling tanong. Hindi tugma ang edad at birthday. Nagkataon lang. Tian-Tian ay hindi ang anak ko. Mr. Yu, Nalaman kung sino ang nanguna sa pang-aapi sa Tian-Tian. Sabihin, ang young master. Mr. Yu? Bakit mo ako dinala sa ganitong lugar? ano ang status ng custody case? Mr. Yu, bakit mo talaga gustong kunin ang custody? Kapag may buong pamilya, mas magiging masaya ang bata. Hindi niya maalagaan ng maayos ang bata, kaya naging ganito ang bata. Hindi ko sinasadya. Sige, suntukin mo ako. Hayaan mo ako. Ako ang magpalaki sa kanya. Ang batang Xiaoguo ay mas katulad ko. Malamang, minana niya ang mga alaala ko. Minana mo, sa tingin ko rin. Pumunta sa Ancestral Hall at magdusa. Noong bata ka pa, sinabi ko sa'yo na huwag hawakan ng metal. Huwag hawakan ng metal. Bakit hindi ka sumusunod? Nag-init ako ng gatas para sa'yo. Uminom ng isa bago matulog. Hindi ako pakikialam, kunin mo. Subukan mo. Ano ba talaga ang gusto ko? Yan, Chen. Ako ang ina ng anak mo. Ako ang babae mo. Ilagay mo ang pag-iisip mo sa bata. Ang edukasyon ng bata ang dapat mong gawin. Naiintindihan mo? Edukasyon ko ng maayos ang bata. Pero ang relasyon ng mag-asawa ay importante rin. Ikaw. Ang buong katawan mo ay amoy alak. Pupunta ako para maghanda ng tubig para sa paliguan mo. Pagkatapos, maasikaso ko ng maayos. Lumabas. Hindi ka pwedeng pumunta sa kwarto ko nang walang pahintulot ko. Yun, Chen, siguradong may gusto sa Siage mo. Mukhang kailangan kong alisin ang kapatid na ito. Hello, Siage ba? Noon, medyo sobra ang reaksyon ng ate. Naiintindihan na ng ate ngayon. Lahat ay para sa ikabubuti ng ate. Magkita tayo kapag may oras. Siage, ito ang handog ko para sa'yo at sa bata. Huwag kang mag-alala. Kapag may pera ako, hindi ko kayo kakalimutan. Ikaw at Tian-Tian. Ako ang magpapasalamat para sa Tian-Tian, pero mas mabuti kung ipon mo ang pera. Ano ba yan? Walang problema. Nitong mga nakaraang araw, lagi kong iniisip kayo, ikaw at Tian-Tian. Pero alam mo rin, mahilig ako sa pagpapahalaga sa sarili. Hindi ko rin kayang humingi ng tawad sa'yo. Okay lang. Ang pinakamabuti ay naiintindihan mo. Ay, ang Tian-Tian, edad na para mag-aral?
Pero mukhang hindi pa nakapagparehistro ang tiyan-tiyan. Malamang hindi makakapag-aral. Siyage, baka gusto mong maghanap ng lalaki para magpakasal? Pakasal? Wala ako sa plano na gawin yon sa ngayon. Pero hindi dapat ipagpaliban ang mga bagay tungkol sa bata. Kailangan mag-isip ng paraan. Ay, tama! Baka gusto mong dalhin ang tiyan-tiyan sa hometown para magparehistro? Ang hometown, kahit hindi kaganda ng development sa Hang City, pero hindi dapat tayong mga ina ay mag-isip lang para sa sarili. Mas importante ang anak. May 500,000 pesos sa card na ito. Ito ang tulong ko para sa pag-uwi mo. Pag-iisipan ko itong mabuti. Pero hindi ko dapat tanggapin ng pera. Sige, President Yu. Pupunta ako agad. Ate, may gagawin pa ako. Alis na ako. Misiage, hayaan mo akong mag-enjoy sa buhay na mayaman bilang asawa para sa iyo. Mommy, nakauwi ka na. Oo, cake para sa iyo. Gusto ko ang cake. Tian-chan, gusto mo bang mag-aral? Gusto, Mommy. Pwede na ako mag-aral? Oo, pwede. Magandang araw ngayon. Maganda ang mangyayari. Ang ganda ng cake. Tapos na, next. Ano ang kinakain? Oh, pasensya na, President Yu. Napakasarap ng tinapay na ginawa ni Attorney Yin. Hindi ko talaga napigilan. Tinapay na ginawa ni Attorney Yin. Oo, Attorney Yin ay napakabait talaga. Sabi niya, pasasalamat sa pag-aalaga ko sa kanya nitong nakaraan. Maraming tao sa kumpanya. Bakit ikaw lang ang pinasalamatan niya? Hindi. Mayroon din ang ibang kasamahan. Sa akin. President Yu, hindi ka mahilig sa tinapay o matamis, di ba? President Yu, ikaw ang presidente. Iba ka sa amin. Si Attorney, siguradong may espesyal na handog para sa iyo. Pakikuha. President Yu, ito ang pinakabago kong legal dokumento. Basahin mo. Wala nang ibang gagawin. Magtatrabaho na ako. Lele, may nakalimutan kang importante. Oo, naalala ko. May hindi na ipadala? Oo, nag-revise ako ng electronic version. Pasensya na. Tingnan mo ang email mo. Wala ako. Ilagay mo ang dokumento sa mesa. Tignan ko mamaya. Lumabas at isara ang pinto. Para sa akin. Salamat po, Ginoong Yu, sa pagtuturo ninyo sa akin nitong nakaraang panahon. Bakit iba ang sinabi ni Ginoong Zhou? Ito, kasama ko si Tian-chan gumawa nito. Sabi ni Tian-chan, isasama niya sa masa ang pasasalamat kay Tito Yu. Matagal niyang minasa. Subukan ninyo muna kung masarap. Hindi masama. Mabuti naman kung nagustuhan mo. Pwede mo na ring pirmahan itong dokumento. Bakit ka magre-resign? Hindi pa siya nakakapagparehistro dito. Kailangan na niyang mag-aral. Balak ko siyang dalhin sa probinsya para doon mag-aral. Ayoko. Ginoong B, hindi pwedeng maantala ang pag-aaral ng bata. Ipapakilala ko sa inyo ang iba pang magagaling na babae. Huwag kang maghintay sa akin. Ano bang nagmamadali? Titigil na lang ako rito at maghihintay. Talagang hindi na gumagalaw si Lolo. Magre-resign naman na ako. Subukan ko kaya ang upuan ng presidente.
Ang sarap pala ng upuan ng presidente. Oh, ha 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 ha. Pasensya na po, Ginoong Lu. Hindi ko dapat sinakyan ang upuan ninyo. Hindi kasalanan mo. Parang wala naman. Ang bait-bait ninyo pala. Tingnan mo ito. Naughton International Kindergarten Acceptance Letter. Naresolba na ang problema sa pag-aaral ni Tian Tian. Pwede mo na siyang dalhin para mag-enroll. Ang tagal ninyong nawala kanina. Para lang kunin ito para kay Tian Tian? Nagkataon lang. May dinaanan ako. Pero narinig ko, ang tuition ng kindergarten na ito ay milyon-milyon bawat taon. Ang Naughton Kindergarten ay subsidiary ng Jailong Yu. Libre na ang tuition ni Tian Tian. Totoo ba? Salamat po, Ginoong Yi. Magre-resign ka pa ba? Hindi na ako magre-resign. Maglilingkod ako ng buong puso sa inyo, Ginoong Yi. Huwag kang mag-alala, Yan Chen. Siguradong mag-aaral ng mabuti si Xiao Guo. Magpakabait ka sa kindergarten, Xiao Guo. Baguhin mo na ang mga masamang ugali mo. Sagutin mo ang daddy mo, Xiao Guo. Oo, Sige, Mommy. Mag-aaral ako ng mabuti at magiging pinakamahusay na bata para ang lahat ng magulang sa mundo ay mainggit sa Mommy. Ang bata, masyadong masaya. Sa pagpasok sa paaralan, Alis na ako. easy. Mabuti. Sumunod, dahan-dahan. Ate, bakit kayo nandito? Tita, hindi mo ba alam ang mga salita? Ito ay kindergarten. Siyempre, papasok ako sa paaralan. Ang tuition fee dito ay milyon-milyon. Paano kayo makakapag-aral dito? ang bagong kumpanya ay humane. Ang boss mismo ay nag-arrange para si Tian Tian ay mag-aral dito. Ang boss ninyo ay mabuti. Oo, sa hinaharap, 2 bata. Magtutulungan sila. Mas kampante ako. Halika, Tian Tian. Isuot ang backpack. Pumunta ka at sumama sa Xiao Guo sa paaralan. Oo, Hindi ako gusto makipagkaibigan sa mahirap. Ay, ang bata. Hindi stable ang pag-uugali. Mahilig sa walang saysay na sinasabi. Huwag magalit ngayon. Tita, okay na. Nag-prepare ako ng matagal sa isip. Bago ko nagdesisyon na ihulog ang kamay ko na mahilig sa pagkuha ng dumi sa ilong. Mas mabuti ito para hindi ako muling maghugas ng kamay. Mami, bye. bye. Ate, aalis na ako. Sige. Yishage, bakit hindi ka nawawala? Huwag maglaro. Dumito ka at gawin ang homework. Huwag maglaro. Ano ang nangyari sa patay na daga sa bote? Inaalagaan sa paaralan. Ngayon ako ang nag-aalaga. Ang munting bagay. Sa isang light touch na matay, medyo masaya. Talaga, anak ng tatay mo. Natural na cruel. Oo, kung malaman ni Yusya, pareho tayong magkakaproblema. Ano ang problema? Sabi ko, kung hindi siya mag-aaral ng mabuti sa hinaharap, siguradong magkakaproblema. Natapos ang homework. Ay, hindi na. Yuan Chen, ang munting bagay, ako na. Sige, bukas sa lupon ng paaralan, diretso ako sa paaralan para tingnan. Alagaan siya ng mabuti. Pareho tayo ngayon ay naglalakad sa delikadong sitwasyon. Maging tahimik at maayos. Kung sisirain mo ang pangarap ko sa mayayamang pamilya, huwag kang magalit kung hindi ako magpapakita ng awa. Mami, bitawan mo ako. Itatapon ko ngayon. Itapon mo. Hindi naman kailangan. Puntahan mo at ilagay sa puso mo ang sinasabi. Yin Tiantian, halika rito. Yin Tiantian, tingnan mo. Sa buong klase, kayo ang pinakamahirap. Okay lang yon. Pero inaabuso mo pa ang hayop.
Nakakagalit talaga. Hindi akin ang bote na ito. Hindi sa'yo. Kanina ko lang ito nakita sa bag mo. Sinasabi mo lang na hindi sa'yo. Eh hindi naman talaga. May ebidensya ka ba? Guro Yang, nasa iyo ang burden of proof. Ikaw ang dapat magpatunay na akin ito. Hindi ako ang dapat magpatunay na hindi akin ito. Ano ba ang sinasabi mo? Kung ano ang puno, siya ang bunga. Kaya pala ganyan ang ugali. Lahat yan, galing sa lahi ng mga mahihirap. Guro Yang, bagamat bata pa ako, marami na akong alam sa batas. Ito ay malicious defamation. 5 taong gulang ka lang? Hindi mo pa nga alam lahat ng letra. Batasan pa ang alam? Bakit hindi mo sabihin sa akin na kabisado mo ang civil code? Oo, kabisado ko nga. At ngayon, makikipagtalo ka pa sa akin? Wala akong kasalanan, bakit mo ako hinampas? Ayaw mo pang aminin. Mukhang hindi pa sapat ang palo. Tumigil ka. Mukhang hindi pa sapat ang palo. Tumigil ka. Tito, Masakit ba? masakit talaga. Pero ngayong nandito ka na, hindi na. Ano ang nangyari, Principal? Buti na lang dumating ka. Si Yin Tianchan, pinatay ang aming alagang hamster sa klase sa pamamagitan ng pang-aabuso. Tingnan mo, ang liit-liit ng bata. Ang lalana, ang klase namin ay puno ng mga batang may gintong puso. Kung mahawa sila ng masamang ugali niya, masama yon. Kaya iminumungkahi ko, paalisin na siya ngayon din. Guro Yang, kung malinis ang konsensya mo, wala kang dapat ikatakot. Hindi ko yan ginawa kailanman. Principal, tingnan mo. Ang liit-liit ng bata, ang daldal pa magsalita. Nakuha ko ito mismo sa bag niya. Ang hamster na ito, Kung ano ang totoo, panoorin lang natin ang CCTV at malalaman na. hindi na kailangan pang tingnan ang CCTV. Principal, sa totoo lang, maraming magulang ng mga estudyante sa klase ayaw kay Tianchan dahil probinsyana siya. Pumasok sa paaralan natin. Natatakot silang mahawa ang mga anak nila. Kaya sa tingin ko, dapat na nating siyang paalisin sa pagkakataong ito. Kung hindi, mahihirapan tayo sa hinaharap. Litian-tian. Sasabihin ko sa iyo, ang paaralan namin hindi tumatanggap ng estudyanteng may masamang asal. Kontakin mo agad ang mga magulang mo para mag-process ng pag-alis. Umalis ka na. Hindi na pag-usapan ang katotohanan. Ang paaralan ay lugar para turuan at hubugin ang tao. Ang klima ng paaralan ay dapat pantay-pantay ang pagtuturo. Ganito ba ang paraan ninyo ng pagtuturo sa mga estudyante? Ito ay internal na usapin ng aming paaralan. Hindi pa pwedeng makialam ang isang outsider. Huwag kang makialam sa hindi mo usapin. Ako ang magulang niya. Ikaw ang ama nitong pobre. Ikaw ang ama nitong pobre. Ano kung ako? Ano kung hindi? Ano ang kayabangan mo? Kung ikaw nga ang ama niya, mas mabuti pa, maging matino at umalis ka dito. Dalhin mo siya agad para mag-process ng pag-alis. Kung hindi, i-report ko sa punong guro. Ipapaalam ang pang-aabuso niya sa hayop para kritika. Para makita ng lahat ang ugali niya. Para makita ko kung may mag-aalaga pa sa kanya. Wala kang pagkakataon. Tanggalin ang guro Yang Weila at i-file ang kaso sa kanya ayon sa batas. Bilang guro, may masamang asal, nanlait sa estudyante at magulang at sinaktan pa ang estudyante. Natatawa ako. Ano? Sino ka ba? Ikaw, pobre. Sabihin mong, tanggalin ako. Tanggalin ako. Hoy, hayop. Naiinis ako sa iyo ngayon. Hindi lang ikaw ay galing sa kulungan ng manok. Ang tatay mo may sira rin sa utak. Hindi ko alam kung gaano karaming tao ang nakatulog sa nanay mo para makakuha ng admission letter. Ang klase na hindi mo kayang abutin. Huwag pilitin ang Norton Kindergarten ay hindi para sa mga pobre tulad ninyo. Bibigyan ko rin kayo ng isang salita. Hindi walang kapalit. Hindi pa dumating ang oras. Sinabi mong tanggalin ako? Bakit matagal na? Wala pang galaw? Tama na. Tama na. Tawagin agad ang guwardiya para alisin sila. Ano ang ginagawa ng guwardiya? Punong guro. Punong guro. Bakit ka nandito? Sasampalin kita. Tanga ka. Principal, bakit mo ako sinasampal? Ikaw talaga ang sinasampal ko. Bakit naman? Principal, nagawa mong magalit sa Long Yu Group? Si Boss Yu pa? Tapos magtatanong ka kung bakit? Hindi mo ba alam na ang Long Yu Group ang may hawak ng paaralan? Pasensya na po, Boss Yu. Boss Yu, ako ang nagkamali. Hindi ko kayo nakilala.
Nasaktan ko kayo. Boss Yu, pakiusap, huwag ninyo akong tanggalin. Hirap na hirap ako bago nakapasok sa Norton College. Umaasa ang buong pamilya ko sa trabahong ito. Boss Yu, pakiusap. Huwag tanggalin. Walang ganoon sa mundo. Pasensya na po, Boss Yu. Bilang punong guro ng paaralan, nangyari ang malaking problema. Hindi ako makakaiwas sa responsibilidad. Ako na ang magbibitiw. Maglalabas ako ng pahayag para maibalik ang pangalan ni Tian Chan. Taro na! Boss Yu, huwag ninyo akong tanggalin. Boss Yu, Pasensya na po, Boss Yu. Paigtingin ko ang pamantayan sa pagpili ng mga guro. Imbestigahan kung sino ang pumatay sa hamster. Opo, Sabihin ko sa iyo, anak, kapag may problema ka sa susunod, tawagan mo ako. Narinig mo ba? Mabait na bata. Aalis na muna ako. Xiaohu, ikaw ang pumatay sa hamster, di ba? Magkapareho ang bag natin. Pinalitan mo ba ang bag natin? Ano naman kung oo? Ang sinasabi kanina, dapat ikaw iyon. Sasabihin ko sa principal. Huwag kang mangarap. Nasa Board of Trustees ang tatay ko. Walang magtatanggal sa akin. Hampe, Tian Chan, nakauwi ka na. Opo, mami, nakauwi na ako. Pupunta muna ako sa kwarto para mag-aral. Ha? Bakit nasugatan ang binti mo? Mami, huwag kang mag-alala. Nadulas lang ako. Ako lang. Lagyan natin ng gamot. Ganyan kabigat ang pagkadulas? Hindi ako naniniwala. Sabihin mo kay Mommy, may nambuli ba sa iyo? Mami, huwag kang magalit. Nasa Board of Trustees ang tatay niya. Kahit pinalitan niya ang bag natin, pero... Ay, Mami, huwag mo nang itanong. Huwag kang mag-alala, Mommy. Ako ang bahala para makamit mo ang hustisya. Nasaan ang mga tao? Bakit nawala sila? Kakatapos lang ng meeting. Hoy, parang akin ang golf club mo. Hindi ko mahanap ang ibang weapon kasi... Hindi ba bata ito? Binubuli siya sa school. Kahit mamatay, ayaw niyang sabihin kung sino. Sabi niya anak ng isang miyembro ng Board of Trustees. Nagpalit ng bag niya. Ang bag ni Xiao Guo at Tian Chan ay binigay ko. Ako ang magsiyasat. Hoy, Pagod ako sa pagtakbo. Nauuhaw ako. Bakit may amoy ng alak? Oh, alak talaga. Nag-inuman ang mga mayayaman sa meeting. Ang tinatawag na Alumni Association. Mga tao sa parehong class lang ang nag-uusap. Walang seryosong usapan. Ay, Hindi ko inakala. Ang school ng mga may kapangyarihan at mayaman. Maaaring ganito rin ang kalagayan. Sana hindi ko pinapunta si Tian Chan. Hindi mo alam kung gaano maunawain si Tian Chan. Puro dugo ang mga binti niya. Ayaw niyang sabihin kung sino ang nanakit sa kanya. Oy, ang mga walang kapangyarihan at mahirap, dapat lang mabuli? Ang anak ko rin ay mahal sa akin. Hindi mo alam kung gaano ako nasasaktan nang makita ko iyon. Ang lakas mo sa alak. Huwag kang uminom sa susunod. Anong alak? Ako, uminom lang ako ng beer. Anong alak ito? Ang alak ay ganito lang. Ganito talaga ang malalim na pag-iisip ng mga may class. Mr. Lee, salamat sa paglagay ni Tian Tian sa magandang school. Pero hindi ko hahayaan siyang mabuli. Ipapa-withdraw ko siya. Huwag kang mag-alala. Ako ang hahawak. ang bibig ng mga lalaki. Demonyo ng panloloko. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako magkakaroon ng anak. Lin Xiage, tinuturing mo ako bilang ex-husband mo. Napakaganda ba niya? Sana hindi ka nagpakasal. Hindi sana kami naghirap ng anak ko. Nagpakasal pa siya. Na. Yangge, linisin mo ang mga mata mo. Tingnan mo ng mabuti. Ako o ang lalaki, sino ang mas maganda? Siyempre. Ikaw ang nagpapasindak sa akin.
Mr. Lu, ano ang resulta ng investigasyon? Ito ba? Mr. Lu, mahirap sabihin. Mas mabuti pong panoorin ninyo muna ang CCTV bago humusga. Boss Yu, paano natin ito aaksyonan? Halika rito. Pinagbintangan mo ang kaklase mo. Inabuso mo ang hayop. Ano pa ba ang hindi mo kayang gawin? Halika rito. Lumapit ka. Halika, wag mo akong pigilan. Ayaw kita, hindi ka tatay ko. Ano ang sinabi mo? Anong nangyari? Sinabi niyang hindi ko siya nanay. Ano ang ibig sabihin niyan? Yan, Chen. Masyado kang mahigpit sa bata. Nagre-rebelde lang siguro siya. Kung hindi ako magiging mahigpit, papatay at magsasabog na siya ng apoy. Ano ba ang ginawa ni Xiaohu? At nagalit ka ng ganito? Gumagawa na naman ng kalokohan si Bunso sa eskwelahan. Narito po ako. Sabi sa'yo makinig ka. Sabi sa'yo makinig ka. Sino ang nagutos sa'yo na gawin ito? Mga kaklase ko. Yan ba ang itinuro ko sa'yo? Ikaw talaga. Ano? Nagsisinungaling ka pa? Nagsisinungaling ka pa? Tama na. Ming Chen, maliit pa si Xiaohu. Sisiguraduhin kong bantayan siya ng mabuti. At magbabago siya. Bantayan ng mabuti? Ito ba ang resulta ng pagbabantay mo? Bata pa si Xiaohu. Mahilig lang maglaro. Sabi nga nila, ang batang mahilig maglaro ay matalino. Kung hindi, masisira ang buhay niya. Nagkaganyan siya dahil sa'yo. Hindi mo siya minahal. Simula pagkabata, kulang siya sa pagmamahal ng ama. Ang batong hindi hinuhubog ay hindi nagiging magandang bato. Ililipat ko siya sa ordinaryong kindergarten para makapag-aral siya kasama ng ordinaryong mga bata. At ikaw, ipa-freeze ko rin ang bank account mo para hindi mo na siya masyadong palayawin. Wag, Yingze. Sisiguraduhin kong turuan ng mabuti si Xiaohu. Magbabago siya, sigurado. Pero hindi pwedeng maghirap ang bata. Bitawan mo. Yun Chen, Mrs. Ang edukasyon ng bata ang mahalaga. Anong pakialam mo? Umalis ka. Iiyak lang ang alam. Kahit maliit na bagay, hindi mo magawa ng maayos. Boss Yu, nahanda na ang custody agreement para sa bata. Naayos ko na ang problema ni Tian Tian sa eskwelahan. Pwede mo na siyang ipasok ng walang alinlangan. Naayos na? Salamat, Boss Yu. Magtatrabaho ako ng mabuti para mabawi ang utang na loob. Itinuturing mo pa rin akong estranghero. Ang pagtatrabaho ng mabuti ay tungkulin mo, tungkol naman sa pagpapasalamat. Pag-iisipan ko muna ng mabuti. Sige, pag-iisipan ko kung paano magpapasalamat sa iyo. Pumunta ka sa opisina. Magkasamang alagaan ang bata hanggang 8 years old. Pagkatapos ng 8 years old, susunod sa gusto ng bata. Oh, kahit sino ang pipiliin ng bata sa hinaharap, makukuha mo ang 1,000 pesos kada taon. Yuan Chen, hindi ba pwede na magkasama tayong magpalaki ng bata? Sumasang-ayon ako. O nga, nasaan ang abogado? Pakisabi na pumunta siya para maging witness. Abogado Yin ay nag-aasikaso ng kaso ng Overseas Sales Department. Papunta na siya. O nga, nasaan ang abogado Yin? Pakisabi na pumunta siya para maging witness. Abogado Yin ay nag-aasikaso ng kaso ng Overseas Sales Department. Papunta na siya. Hindi. Yuan Chen, kung talagang maghihiwalay tayo, mas mabuti na hindi ako makita ng maraming tao. Ano sa tingin mo? Abogado Lin, pasensya na po. Hindi mo na kailangang pumunta. Sige, hindi na ako pupunta. Yuan Chen, huwag mong isipin na madali kang makakalimutan sa akin. Kailangan kong patunayan ang relasyon natin bago 8 years old ang asong alaga. Ikaw? Madam, bakit ka narito? Inutos ni Boss Yu? Hindi ka dapat pumasok sa library o sa kanyang kwarto nang walang paalam. Hindi ako pwede, pero ikaw pwede. Isang aliping aso. Gusto mong mamahala sa amo? Boss Yu ay magbibiyahe. Narito ako para maghanda ng kanyang bag. Anong biyahe? Walang oras. Hindi ko na dapat patagalin. Susunod ako. Para hindi maunahan ng Shadow Warrior. Tian, sa karakter na Jen, may 3 horizontal lines. Isulat mo ng malinaw. Opo, Mami. Madali lang ito para sa akin. Alam ko na ang assignment. Dalhin mo. Boss Yu, Maghanda ng bag para sa biyahe.
May problema sa branch office sa Haishi. Si Kian. Dalhin mo. Ang panggigising na pampagana, espesyal kung pinadala mula sa ibang bansa. Kahit ang pinakamatibay na tao ay hindi makakatagal sa panggigising na pampagana na ito, hindi ka makakatakas sa akin. Bakit ka narito? Lumabas. Yan, Chen. Alam kong hindi ka nakakarelasyon sa babae nitong mga taon. Mahirap siguro. Dito sa akin, maaari kang maging totoo. Habang hindi pa ako sumusuko, umalis ka na ng maayos. Yuan Chen, ganito ba talaga ang tingin mo sa akin? Nagkaroon na tayo ng relasyon noong 6 na taon na ang nakalipas. Hindi ako nag-aalala ngayon. Ano ba ang problema mo? Umalis ka. Mami, pinag-uusapan niya ang kwentong binasa mo sa akin kanina. Nagkatuluyan ba ang prinsesa at prinsipe sa huli? Siyempre, nagkatuluyan kami. Kailan darating ang prinsipe ng mami? Hindi kailangan ng mommy ng prinsipe. Ang mommy ay magiging sariling reyna. Mahirap maging reyna ang mami. Kung may kapatid na lalaki, hindi mo na mahihirapan. Maraming mami ng mga kaklase ko na hindi nagtatrabaho. Ay, Tian. Sasabihin ko sa iyo, Mommy, kahit nandito ang daddy magtatrabaho pa rin ako ng maayos. Magsumikap para sa sariling karera. Hindi umaasa sa iba ay isang bagay na dapat ipagmalaki. Baby, kailangan magtrabaho ang mommy. Magbasa ka muna at matulog, okay? Masyadong mabango ang kwarto mo. Palitan. Hindi na. Okay lang. Mabango pa rin. Nagtatrabaho ka agad pagdating? Ano pa? Mag-usap muna tayo? Kung gusto mo, maari kong pilitin na makipag-usap sa iyo. Gusto ko lang umaga ang uwian. Hindi ba mainit ang kwarto? Medyo. Titingnan ko ang aircon. Ituring kami bilang magkapatid. Attorney Ye, hindi ako ito. Paano ko naman? Ikaw ang nagsimula. Talaga? Hindi ako nakasuot. Bumababa ka muna sa kama. Kahapon, hindi ako dapat magsalita. Uncle, Tian, bakit ka nandito? Ano gagawin? Saan itatago? Kurtina. Uncle, Tian, bakit ka nandito? nasaan ang mami ko? Ang mami mo. Nag-aasikaso siya ng kaso. Hindi posible. Alam ko ang schedule ng mami ko. Ang computer ng mami nagtatrabaho siya kagabi hanggang late. Naiwan ng mami mo. Yuan, ganito ang dahilan. Bakit amoy mami?
Tian, ito. Tian, ano ba yan? Naku, nahuli kami ni Mami sa taguan. Naku, nahuli ako? Ang tagal ko pang nagtago, ha? Nahuli kita. Talo na. Tama. Huwag na tayong maglaro ng taguan. Gutom ka na siguro? Kain tayo, Buti na lang matalino akong bata. Kung hindi, nakakahiya na kay Mami. Sir, tingnan niyo po ang menu. Gusto ko ng biang-biang noodles. Biang-biang noodles. Ano yon? Tito, hindi mo alam yung masarap na noodles na yon? Hindi. Boss Yu, galing sa mayamang pamilya. Siyempre hindi alam ang pagkain ng ordinaryong tao. 3 order ng biang-biang noodles. Paumanhin po, sir. Wala po kaming biang-biang noodles dito. Pandaigdigang limitadong edisyon. Supremong itim na card. Pwede na ba ngayon? Pwede na. Pwede na. Espesyal naming inihanda para sa inyo ang 3 noodles na ito. May laman na crab meat, dragon meat, at A5 grade beef. Sanay masiyahan kayo sa pagkain. Masarap ba? Kung gusto mo ulit sa susunod, tawagan mo lang si Tito. Director She, hinahanap niyo ako? Narinig kong nag-business trip ka sa Haishi kasama si Boss Yu. Maayos naman ang lahat. Maayos naman. Ang galing mo, Lee Jage. Isang bagong pasok na abogado. Ang bilis mong umasenso. Tiyak marami kang ginamit na hindi magandang paraan. Director She, kapwa abogado tayo. Dapat alam niyo kung ano ang dapat sabihin. Ang lakas ng loob mo. Pinapagsasabihan mo ako? Director She, matagal ka nang nagtatrabaho. Normal lang na makalimutan mo ang batas. Kailangan mo bang turuan kita tungkol sa paninirang puri? Wala kang modo. Tigilan mo yan. Sinong may lakas ng loob na galawin siya? Anong nangyari sa'yo? Director Shi, pang-aabuso sa trabaho yan. Wala. Tinatakot ko lang siya. Kasalanan ko lahat. Pasensya na sa nangyari. Sa totoo lang. Pareho tayong abogado? Sana, maging maingat ka sa mga sinasabi mo. Tama si Atty. Lee. Ano yon? Director She, di ba? Ako ang ina ng anak ni President Yu. Mrs. Yu. Ano ang kailangan mo sa akin? May nabalitaan ako, may babaeng nanliligaw sa'yo sa kumpanya. Yung tinatawag na Shiage. Oo nga, oo. Sirena, yan. Espesyalista sa pang-aakit. Tulungan mo akong alisin siya. Medyo mahirap ata yan. Masyadong pinoprotektahan ni President Yu ngayon. Ako ang tunay na asawa. Ako ang sasalo sa'yo. Anong kinakatakot mo? Isipin mo, lagi kanyang inaagawan ng atensyon. Gaano pa katatagal ang puwesto mo bilang direktor? Kapag naalis na siya, sasabihin ko kay Lin Chen ang mga magagandang nagawa mo. Sa ganon, natural na lang ang promotion at pagtaas ng sahod. Pag-iisipan ko muna. Pag napag-isipan mo na, sabihan mo ako. Pwede nating ipakita ang pagkakaiba ng lumang at bagong batas. President Yu, may mali ba akong nasabi? Patayin mo ang aircon. Balik tayo sa pag-uusap. President Yu, Nakumpleto na natin ang lahat ng target para sa buwang ito. Paano natin iplano para sa susunod na buwan? President Yu, gagawin namin ang lahat para maabot ang target sa susunod na buwan. Okay? Tapusin na natin ang meeting ngayon. Meeting adjourned. Attorney Yi. Halika, bibilhan kita ng kumot. Salamat, President Yu, pero hindi na kailangan.
Para sa kanya, pinapatay pa ang aircon, bibilhan pa ng kumot. Mukhang totoo nga ang sinabi ni Mrs. Yu. Hello, Mrs. Yu. Magkita tayo para pag-usapan. Matagal na pa lang. May anak si Yu Jong. 5 taon na. Ang loko-lokong to, itong malaking bagay na to, itinago pa sa akin. Hahanapin ko siya para pagbayarin. Sige. Lola, okay ka lang ba? Gusto mo bang tawagan ko ang pamilya mo? Ako, allergic. Ako, sa metal. Allergic din ako sa metal. May alam akong paraan. Lola, banayad lang ang gamot na ito. Kahit bata pwedeng uminom. Ikaw pa kaya siguradong okay lang. Lola, samahan ko kayo sa opisina ni Mami para magpahinga. Tara na. Lola, dito umuupo si Mami. Umupo ka muna dito para guminhawa. Kukuha ako ng tubig para sa inyo. Sige, salamat ha. Ikaw, Siagi. Hay naku. Dinala mo na nga itong batang to sa opisina para magtrabaho. May dala ka pang matandang to. Hindi home for the aged ang kumpanya. At hindi rin daycare center. Mister, paano ka naging ganito ka bastos? Matanda ka na. Nagpapahinga lang po si Lola dito sa opisina. Opisina ito, hindi bahay mo. Dali, ilabas mo na yung matandang yan. Amoy matanda talaga. Nakakaabala sa trabaho ko. Para magtrabaho ang opisina, hindi tambakan ng kung ano-ano. Totoo. Nakakainis din itong bata. Dapat nga, sabay na silang pinalayas ni Brother Shia. Matanda't bata. Ang dami-dami. Wala ba kayong awa sa puso ninyo? Sabi ng teacher, dapat tayong tumulong sa kapwa. Masama lang ang pakiramdam ni Lola. Kaya ko siya dinala rito para makapagpahinga. Bakit niyo siya sinasabihan ng ganyan? Ano naman kung sabihin namin? Sino ka ba sa kumpanyang ito? Umuwi ka na nga sa kindergarten mo. Aray, magsara na nga tayo ng bintana para magkaroon ng hangin. Bakit amoy ihi itong matandang to? Baka hindi na makapagpigil. Anong klaseng tao ang kinuha ni Eugene Chen? Puro mga salot ang nasa kumpanya. Mga masasama kayo. Paano niyo nasabi kay Lola ang mga ganyang salita? Anong alam mo, bata? Dali, ilabas mo na yung matandang yan. Kung hindi, ipapatawag ko ang gwardya para palabasin kayo. Mga masasama kayo. Sasabihin ko kay Tito President para ireklamo ka. Magreklamo ka kay President Yu. May asawa't anak na si President Yu. Kiri lang ang nanay mo. Sira ng pamilya ng iba. Hindi totoo. Hindi kiri si Mami. Si Mami ang pinakamabait sa buong mundo. Kung hindi kiri ang nanay mo, sabihin mo nga, sino ang tatay mo? Hindi mo masabi, di ba? Kiri talaga ang nanay mo at anak ka ng puta. Masama ka. Huwag mong siraan si Mami. Tian. Tumayo ka. Ayos ka lang ba? Director Shia, paano mo nagawa yan sa isang bata? Tingnan mo ang ginawa ng anak mo. Dinala pa sa opisina ang matandang yan. Paano na lang magtatrabaho ang iba? Mami, ina-allergy po si Lola. Masama ang pakiramdam niya. Kaya ko po siya dinala sa opisina. Mali ba ako? Hindi anak, hindi ka nagkamali. Magaling ka. Direktor Shi, bilang mga matatanda, dapat nating turuan ang mga bata kung paano tumulong sa matatanda. Hindi ang maging masungit sa isang bata at matanda. Abogada Lee, masungit ako? Kung gusto mo ang matatanda at mga bata, mag-resign ka na lang at mag-volunteer ka sa probinsya. Puro matatanda at bata doon. Amoy ihi at amoy matanda, ipapang-amoy ko sa iyo yan. Linisin mo ang bibig mo. Anong karapatan mo para utusan ako? Abogada Lee. Ano ba yan? Kahit sino na lang dinadala mo dito sa kumpanya. Akala mo kung sino ka na. Direktor Sie, huwag ka nang mag-aksaya ng salita sa kanya. Itapon na lang natin sila. Tama. Sige, itapon niyo ang babaeng to kasama ng matanda at bata. Tigilan niyo yan. Hanggat nandito ako, walang mang-aapi sa mag-ina.
Hindi ba? May koneksyon kaya yang matandang yan? Ngayon ko lang napansin. Ginto pala ang sinulid ng tela niya. Matandang yan. Hindi ka ba tagapulot ng basura? Paano ka nakapulot ng ganyang kagandang tela? Kahit anong suot ng mahirap, amoy hirap pa rin. Mukha talagang mahirap. Tama na yan. Ang dami-dami nyo. Isang matanda lang ang inaapi nyo. Hindi ba kayo natatakot sa karma? Karma? Abogada yan. Kaming mga nandito. Sino ba sa amin ang hindi honor student mula sa prestihiyosong universidad? Ikaw lang ang paborito ni Director Yu. Dahil ba magaling kang umakyat sa kama? Ikaw, hindi ka ba natatakot sa karma? Nagsimula na akong mag-record kanina pa. Pwede kayong magpatuloy sa pagkalat ng chismis tungkol sa akin. Magkita na lang tayo sa korte. Mabuti ang bata. Marunong magtanggol sa sarili. Pero habang nandito ako, walang sino man ang makapang-aapi sa'yo. Sino ka ba? Nagmamalaki ka pa sa harap ko. Sasabihin ko sa'yo, Yin Xiage. Nakita naman ninyong lahat, si Yin Xiage ang unang nanakit. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Maraming CCTV dito. Hindi ba't legitimate self-defense yun? Legitimate self-defense, Yin Xiage. Sasabihin ko sa'yo, itong bagay na, to kung walang 5 milyon, hindi to matatapos. Director Xie, ang laki naman ng hiningi mo. Mas mabuti pang magpa-check up ka sa utak mo. Magpa-psychiatrist ka. Bilang tauhan mo, nag-aalala ako sa mental state mo. Tama na, Yin Xiage. Huwag kang magsalita ng walang basehan dito. Wala akong oras para makipagdebate sa iyo. Security, palabas ang dalawang ito. Huwag. Napakadahas mo, kahit ang Lola Yu ay hindi gumalaw. Ang legal department ng Long Yu Group ay ganito na ang kalagayan. Lola, huwag kang magalit. Magbayad kayo ng sweldo at umalis. Umalis. Yu, sinasabi mo ba na ang matanda ay iyong lola? Naglakas loob kang magsalita ng hindi maganda sa Lola Yu. Para bang gusto mong mamatay? Yu, alam ko na ang pagkakamali ko. Bilang isang direktor, hindi mo kayang gampanan ang responsibilidad ng direktor. Sa halip, nagpapakita ka ng ugali ng isang mataas na opisyal. Lola Yu, nagkamali ako. Hindi dapat ako ang nangapi sa mas bata at nagpakita ng pagmamataas. Nagkamali ako. Hindi dapat ako ang nanakit sa inyo. Ang dapat humingi ng tawad ay hindi ako, sila. Pakiusap, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. May mga matatanda at bata akong sinusuportahan. Mayroon pa akong 30 taong gulang na anak. Hindi ko maaaring mawala ang trabaho ko. Akala ko ikaw ay walang pamilya. Hindi ko alam na mayroon kang matatanda at bata sa pamilya. Alam ko na ang pagkakamali, Xiaoke. Alam ko talaga ang pagkakamali. Uncle Ang, pagtanggap ng pagkakamali ay isang malaking kabutihan. Huwag na tayong mag-away sa kanya. Ang aming kumpanya ay nakatuon sa tao Long Yu Group. Hindi pinapahintulutan ang mga taong nangapi sa mas mahina. Sa ngalan ng bata, bibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon. Ang lahat ay suspendido sa trabaho. Salamat, Lola Yu. Salamat, appraiser. Salamat, bata. Umalis. Oo. Salamat sa inyo kanina. Isang simpleng tulong. Huwag mo itong isipin. Ang bata rin ay allergic sa metal. Ang mga allergic sa metal ay bihira. Posible ba na ang bata ay aking apo? Tignan ang mukha. Parang yan. Chen, noong bata. Lola, huwag kang mag-akala Tian ay hindi anak ko. Talaga? Pero nakikita ko siya bilang malapit. Lola Yu, ano ang ginagawa mo? Hindi dapat? Hindi dapat? Tanggapin mo. Hindi lang ikaw, kahit noong nakaraan ay mayroon. Ang desisyon ng Lola, walang makakapigil. Bata, huwag kang magkaroon ng pasanin. Ito ay aking konting pagpapahalaga. Salamat sa iyo. Salamat, Lola. May nagalok ng malaking halaga para sa 2 alahas ni Lola noon. Tinanggihan mo agad. Ngayon, ano ang masasabi mo? Sige, ibigay mo na. Bukod sa nakatulong silang mag-ina sa akin, dahil lang sa si Tian ay kamukhang kamukha mo noong bata ka, ibibigay ko rin sa kanila. Kamukhang kamukha? Oo, pareho ang mga mata, kilay, at ilong. Medyo nalilito na ako. Sayang lang, hindi siya ang tunay kong apo. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may anak ka? Bigyan mo ako ng address. Bibisitahin ko siya. Bakit ang gulo-gulo rito? Sabihin mo. Hindi na kinaya ni Jiliu. Nag-resign na po ang misis at ang bata. Sumunod na rin sa pag-resign ang mga katulong. Yung mga bagong hire, hindi umabot ng 1 linggo. Umalis na rin. Matagal na rin hindi pumupunta dito si Jiyu. Umalis ka na.
ikaw ba yung bagong katulong? Magluto ka na agad. Gutom na ako. Oh. Siya nga pala, mamaya linisin mo ng buong buo ang bahay na ito. Bilis-bilisan mo. Huwag mong isipin na dahil matanda ka, ay pwede ka nang maging pabigat. Sa akin ka ba nagsasalita? Hindi sa iyo, sa multo ako nagsasalita. Sige na, umalis ka na. Bakit mas matanda pa sa dating mayordomo ang bagong katulong? Tiisin na lang natin. Ano pang hinihintay mo? Sige na. Sino ang nag-utos sa iyo na kausapin siya ng ganyan? Anong Lola Yu? Paano nagkaganyan si Lola Yu? Nagbibiro ka ba, Yan Chen? Ano sa palagay mo? Pasensya na. Ako at si Xiao Guo ang nagkamali. Akala ko katulong kayo. Pasensya na po talaga. Xiao Guo, tumayo ka at humingi ng tawad kay Lola. Pasensya na po. Ganito ba ang trato sa isang katulong? Mabait naman kami sa mga tauhan. Ngayon lang, gutom lang talaga kami. Alam mo naman, kapag gutom ang tao, nagiging mainit ang ulo. Nauunawaan mo naman ang low blood sugar. Oo, mabait sa mga tauhan. Narinig ko na ang lahat. Inis na inis kayo sina Ji, Liu, at ang iba pang tauhan kaya umalis sila. Ang mga bagong katulong, hindi umabot ng 1 linggo. Akala mo ba tanga na ako dahil matanda na? Lola, kasalanan ng aso. Pero alam mo naman, sa edad niyang iyon, kahit ang aso ayaw sa kanya. Xiao Guo, mabilis, lumuhod, at humingi ng tawad sa lola mo. Humpa! Ayoko humingi ng tawad. Ang matandang babae pangit. Ay, Xiao Guo, Hindi ko sila gusto. Wala silang kahambing sa mag-ina na nakilala ko sa opisina. Ay, Yinshan, nagkamali ako. Mag-isip-isip ka ng mabuti. Yin Shan, Kunin ang buhok ng Xiaoguo at Tian Chan para sa DNA test ko at walang sinuman ang dapat gumalaw. opo. Director Xie, ano na ang iniisip mo? Medyo mahirap ito, no? Nitong mga nakaraang araw, nagpapakumbaba ako. Paano ko pagagawan ng masama si Kuya Yinjia? May 500 sa card na ito. Ito ang down payment. Ito. Bobo ka ba? Gumawa ng masama sa likod. Hindi. Oh, Heya. Alicia, sa susunod na buwan ay 10 taon ng partnership ng aming company at Yinuo Company. Ang timing na ito ay napakahalaga. Pero ang abogado naming marunong ng Japanese ay umalis na. Ang task na ito ay mapupunta sa aming star na abogado. Ako, Abogado Yin. Sa legal department, ang talento mo sa wikang banyaga ang pinakamagaling. Marunong ng German, Russian, French? pero hindi ako marunong ng Japanese. Ay, Abogado Yin. Sa talento mo sa wikang banyaga. Sa 1 buwan, matututo ng Japanese. Hindi problema, no? Taktika. Director Xia, Magandang taktika ito. Kapag ginawa mo ito ng maayos, natural lang. Kapag hindi maayos, may masasabi. Attorney Lee, ano ang tingin mo? Kapag nahihirapan at feeling mo hindi mo kaya, magre-report ako kay Director Lu. Ako ang magiging responsable. Nabaliw ka para sa benefit ng grupo. Sana magtulungan tayo. Magtulungan. Kunin ang importanteng task na ito. Sister Liu, mas marami ang experience mo. Tingnan mo ang plan ko. Brother, sa ngayon, busy ako. Hanapin mo si Xiaoli. Wala rin akong oras, Xiaojiang. Huwag mo ako tingnan. Marami akong kaso na hindi pa tapos. Sige, magtrabaho kayo. Alis na ako. Isang usa sa oras. Mrs. Yu, ang kaso na kinuha ni Abogado Yin ay napakahaba at napakahirap. Walang gustong tumulong sa kanya sa opisina. Maganda. Kung magkakamali siya sa kasong ito, kahit si Mr. Yu ay hindi makakatulong sa kanya. Sa oras na iyon, gusto kong makita mismo paano aalis ang kuya ko. Uncle, Mr. Lee, hindi pa kayo umaalis? Gabi na. Maraming trabaho ngayon. Mag-dinner tayo para magpahinga. Uncle, ito ay espesyal na in-order para sa amin?
Hindi, nag-order ako ng sobra para sa sarili ko. Hindi ko mauubos. Sabay tayong kumain. Totoo ba talaga? Siyempre. Oh. Oo nga, pinabili ko sa assistant Zhao ng sunglasses para sa akin, pero binili niya para sa akin ay, mga flip glasses. Wala akong gamit sa mga ito. Gusto mo bang ibigay sa kanya? Uncle, kung gusto mo akong bigyan ng gift, diretsahan mo lang. Hindi mo kailangang gumamit ng ganitong mahinang dahilan. Kung hindi mo gusto, itatapon ko na. Ay, Mr. Gu. Tumulong ka talaga sa oras ng pangangailangan. Kung gusto mong ligawan ng mami ko, hindi mo dapat ganoon magsalita. Sino ang sinasabi mo? Titingnan ko para sa iyo ang 8 adong novels na pinakagusto ng mami ko. Hanapin mo ang pangalan. Ano ito? Bakit ko naman titingnan ang ganitong bagay? Kain tayo. Hi. May mga tao na walang sapat na talento at ayaw pang matuto. Hindi pa ba handa si Xiao Ye? O kaya kukunin ko ang isang tao para tumulong sa sitwasyon? Naku, ang French translator na kinuha ko para sa iyo, na traffic sa daan. Okay lang, Director Shi. Magagawa ko ito sa sarili ko. Talaga? Ang gawain sa oras na ito ay napaka-importante. Huwag kang mag-alala. Kung magkakamali ako, hindi mo kailangan magsalita. Ako mismo ay magre-resign. Ano ang suot mo? Ito ang pinakabagong high-tech glasses. Maaaring mag-translate ng real-time. Audio translation. Oh, okay. Aalis na ako. Mrs., mayroon siyang glasses na maaaring mag-translate ng real-time. Dapat naisip mo ito ng mas maaga. Ano ang dapat gawin? May paraan ako. Okay, alam ko. Pupunta ako na. Gusto mo ng goldfish, bata? Samahan kita ng uncle maglaro ng goldfish, okay? Sige, lakad tayo. Tingnan mo, yung goldfish. Maganda ba? Saan? Ay, doon. Saan pupunta? Tiyan. Tiyan. Tian? Attorney Shu. Tian. Okay lang ba, baby? Tara, magpalit ng damit. Okay lang. Ang salamin na nag-translate ni Li Xiaoluo, siguradong sira. Bakit sigurado na hindi mo anak? Dapat talaga anak mo para. Tapos na ang laro. Nahulog sa tubig ang salamin ko na nag-translate. Hoy, hello. Ako ang head ng legal department ng Longyu Group. Ako po si Shay. Ikaw po ang head ng Yinuo Group, Mr. Kawasaki. Hehe, umupo po kayo. Nasaan si Lia J? Nagpalit lang ng damit, Attorney Yin. Nagpalit ng damit? Matagal pa. Hindi ba tumakas na? Huwag pilitin kung hindi kaya. Attorney Yin talaga ang head ng Longying Group? Bakit hanggang ngayon hindi pa siya nakikita? Siya? Malamang hindi siya makakapunta. Pasensya na. Matagal kang naghintay. Si Yi Xiage, sira ang salamin na nag-translate. Nagpakita pa. Tingnan ko kung paano mo ito haharap. Hello, ako si Yi Xiage. Yisiaga. Ikaw ba ang nag-post sa legal website ng SCI ng isang legal paper tungkol sa autonomy ng babae sa marriage? Wow! Binasa ko maraming beses ang paper mo. Sa bawat pagbabasa, nakakakuha ako ng ibang kahulugan. Ikaw ang idol ko. Salamat sa papuri. Para sa'yo, nag-aral ako ng Chinese. Para mas madali ang pag-usap natin tungkol sa legal matters. Kaya mas mabuti ngayon na. Pag-usapan muna natin ang kontrata. Walang problema. See you. Tiyan. Kapag wala ang mommy, hindi ka pwedeng maglaro sa tubig mag-isa. Alam mo? Kapag walang tao sa paligid, mapanganib. Alam mo ba? Alam, Mami. Sorry, nag-alala ka. Pero gusto ko mag-explain. Si Director C ang nag-utos sa'yo para tingnan ng goldfish.
Tapos, pagtingin sa goldfish, nahulog ako sa tubig. Si Director Shay ang nagutos sa'yo para tingnan ang goldfish? Oo, tama. Baby, dito lang maghintay ng mommy. May gagawin ang mommy. Kahit may suporta ka ni General Yu, Ligia, dapat ka munang kumatok. Ikaw ang nagtulak sa receptionist, di ba? Huwag kang magsalita ng walang basehan. Hindi ako. Director Shie, alam kong hindi mo ako gusto. Pero Hindi mo dapat gamitin ang isang batang ganun kalaki para sa galit mo. Kung sinabi mo ako nga. May ebidensya ka? Sige, titingnan ko ang CCTV. Tanga ba talaga si Chiang? Open garden yon. Walang CCTV. Ang tao ay gumagawa, ang langit ay nakatingin. Ikaw talaga ang nagtulak. Oo, ako ang nagtulak. Ano ngayon? May ebidensya ka? Inamin mo na ikaw? Kung walang ebidensya, huwag kang magdaldal sa akin. Lumabas ka. Siyempre, Makipaglaro ka sa akin, mas bata ka pa. Tigilan mo. Bitawan mo ako. Bitawan mo. Siya lang, naglalaro pa ng tubig. Walang kinalaman sa akin. Nahulog lang siya. Ito ang sinasabi mong walang kinalaman sa'yo? Ay, Kuting, hanapin mo ang clue. Tian, anong iniisip mo? Uncle, napakaganda ng pagdating mo. Nagpunta ang mommy sa Director Xie. Natatakot ako na maapi siya. Bakit hinahanap ng mommy mo ang Director Shi? Si Director Xie ang nagtulak sa akin sa tubig. Pero wala akong ebidensya. Zhao, ipunin mo ang lahat ng video sa party ngayon. Isa-isa salain. Ipatawag ang HR. Tanggalin siya. Hanapin sa buong lungsod. Wag, General Yu. Wag. Hindi mo ako pwedeng i-blacklist. Kung i-blacklist mo ako, matatapos ang buhay ko. Naisip mo ba? Ang ginagawa mo ay makasisira rin ng buhay ng iba. Dalhin siya. Hindi pwede yon. General Yu, pakiusap. Patawarin mo ako, General Yu. General Yu, salamat. Nandito ako. Hindi ko hahayaan na magdusa kahit kalahati ang inyong dalawa. Nandoon si Yan Zheng sa party ngayon. Anong sinasabi mo? Wala akong pinuntahan ngayon. Binabalaan ko kayo, hindi tayo sa relasyon na pwedeng magtapat sa isa't isa. Naiintindihan mo? Sa wakas, hindi akin ang Tian, ang batang rider. General Yu, ang sample ng Tian at Xiaoguo, naiwan ko sa study room mo. Si. Nababahala ako kung paano itatag ang relasyon. Yun, Zheng. Ikaw ang nagdala ng oportunidad sa harap ko. Ha? Ngayon, kuya, dito ka nagtatrabaho? Yang fan, ikaw pala? Aray, anong tawag mo sa akin? Young fan? Kahit papaano, magkamag-anak tayo. Mas mabuting tawagin mo na lang akong bayaw. Wala akong sasabihin sa iyo. Saan na si Yen Kiki? Bakit wala kang balita sa kanya nitong mga nakaraang araw? Hindi ba kayo palaging magkasama? Magkasama? Itinago mo ba siya? Kulang ako sa pera nitong mga huling araw. Wala rin akong koneksyon sa kanya nitong mga nakaraang araw. Huwag mo akong hanapin. Ay, aray. Ito ang lugar kung saan ka nagtatrabaho, di ba? Kung matalino ka, ibigay mo ng maayos ang pera sa akin. Ayaw mo rin namang magulo ako dyan sa itaas, di ba? Pagkatapos ng lahat, kami mga abogado ay may dignidad. Oy, bata, naiintindihan mo? Huwag mo siyang hawakan. Ay, bitawan mo siya. Bitawan mo.
Madali lang yan. Tito, Huwag kang matakot, dumating na si Tito. Ikaw, sino ang may lakas ng loob na manakit sa akin? Maniwala ka man o hindi, isasakdal kita. Itapon siya sa labas. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Buti na lang dumating ka ng maaga. Kapag may panganib, pwede mo akong tawagan. Kapag may ganitong pangyayari, kailangan pang istorbohin ng boss. Napakahiya naman. Hindi lang ako gusto maging boss mo. Hindi mo pa ba naiintindihan? talagang magkasundo kayo, ano? Bata pa lang, gusto na ng kotse, nang walang dahilan. Tito, bukas may konsyerto para sa magulang at anak sa eskwelahan. Pwede mo ba akong samahan? Ginawa mo pa akong reserba? Tito, may internasyonal na pulong bukas. Kung matatapos ng maaga, pwede akong pumunta para samahan ka. Ang benta para sa charity na ito. Layunin nito na tulungan ang mga mahihirap na bata sa bundok na magtayo ng eskwelahan. Sana ang mga magulang at mga bata ay magkaisa. Tingnan natin, sino kaya ang magiging maliit na philanthropist ngayon? Kailangan mong ibenta ang mga ito. Tulungan ang mga batang iyon. Sige, ikaw muna. Halika kayo at tingnan ito. Tingnan ang mga kahoy na inukit ng lola ng sarili niya. Pwedeng ilagay sa bahay bilang dekorasyon. Kung dadaan ka, huwag mong palampasin. Ang ingay. Sino ang bibili ng mga sirang kahoy ninyo? Hindi ito sirang kahoy. Ito ay ginawa ko mismo. Pare-pareho lang, mga murang klase. Hindi ko alam kung paano kayo nakapasok sa kindergarten na ito, na nasa iisang klase pa sa anak ko. Nakakasama ng loob. Magulang, paano ka nagsasalita? Ganito ako magsalita. Ano naman? Ang target ni Tian Chan ay yung inukit niya pagkatapos ng klase. Kung ayaw mo, edi huwag. Hindi mahalaga. Hindi ba't mga basura lang naman ang mga yan? Halika tingnan ninyo ito. May mga taong nagdadala ng basura sa charity sale para lang makapasa. Halika tingnan ninyo ito. May mga taong nagdadala ng basura sa charity sale para lang makapasa. Naku, Sa mahabang panahon ng charity sale ng Ledong Kindergarten, ngayon ko lang nakita ang ganito kawalang halaga. Napaka-plastic nitong mag-ina. Ayaw gumastos, mga basura lang ang dala para lokohin ang mga tao. Mami, ganun ba kasama ang mga target na ginawa ko? Hindi naman. Para sa akin, ang target na ginawa ni Tian Chan ang pinakamaganda. huwag na kayong magdrama rito. Sa tingin ko, kahit piso, hindi mabebenta ang mga yan. Halika't tingnan ninyo ang sa akin. Ito ay Qing Dynasty Celestial Globe Vase na may disenyong lotus. Ang ganda naman. Ako, ay 500 pesos. Halika't tingnan ninyo ito. Ito ay Ika, 18 siglo emerald necklace na suot ng isang prinsesa. Ako, 800, 000 pesos. Ako, 1 milyon. Nakikita mo na ba ang agwat ng yaman natin? Aminado ako na mahalaga ang mga dala mo. Pero ang target na ginawa ni Tian Tian ay inukit ng maingat. Kahit 5 piso o 10 piso lang ang mabenta, tulong na yon sa mga batang nangangailangan. Anong tulong? Hindi pa sapat ang 10 piso para sa isang bote ng tubig. Hoy, umalis kayo sa charity sale namin. Hindi namin kayo kailangan. Huh? Umalis kayo. Umalis kayo. Umalis kayo. Ako, 10 milyon, bibilhin ko ito. Hindi ba si President Yu ng Long Yu Group ito? Bakit siya nandito? Baka. Anak ni President Yu ito? Ay, Salamat, Bianan. Ang ganda pala nitong target. Ako, 15 milyon. maganda rin ito ako, 20 milyon. Parang galing sa isang henyong sculptor. May halaga ito bilang koleksyon. Ako, 30 milyon. Mami, game coins ba o tunay na pera ang sinasabi nila? Tunay na pera. Ang pinakamataas na presyo sa charity sale na ito ay 30 milyon at ang Little Philanthropist Award ay mapupunta kay Yin Tian Chan. Samahan din natin ang bata at mga magulang sa stage para sa picture. Daddy, Mami, bilisan. Tara na. Maglapit kayo, Mami at Daddy. Yaran ba, sir? Sige. One. Si Shiage. Ang hayop? Paano siya nakakakuha ng mga lalaki? Ma'am, dumating ang repairman.
Ma'am Kiki. Nandito ka pala. Paano mo ako nahanap? Ma'am, kilala mo siya? Marami kang alam? Umalis ka! Aray. Ang lakas ng loob mo talaga. Anong gusto mo? Talagang naging phoenix ang manok na nakatira sa kubo. Kaya nga hindi mo sinasagot ang mga mensahe ko. Anong gusto mo? Gusto kong makasama ka. Sa mga araw na wala ka. Naiinip ako. Huwag mo akong hawakan. Akala mo ba bagay ka sa akin ngayon? Ayop ka. Hayop! Kunin siya! Saan? Dalhin! Dalhin! Huwag kang maglaro. Ipunin ang mga gamit mo. Kailangan nating umalis agad. Saan ka pupunta? Sa bahay ng auntie mo. Bakit pupunta doon? Dumating ang biological father. Siya at Yu Yuanji ay siguradong magkakagulo. Mami, anong pinapanood mo ngayon? Wala akong pinapanood. Tara na. President Yu, Bakit kayo nandito? may problema sa bahay namin itong mga nakaraang araw. Pwede mo bang alagaan ang kapatid na babae ni Tian Chan? Pwede siyang tumira sa bahay mo? Alam kong medyo nakakahiya. Pero pwede. Sumama ka rin. Hindi na ako. Oh, may mga bata sa bahay. Pwede silang magkasama. Salamat, President Yu. Maging mabait ka. Ate, Xiao Wu. bakit kayo nandito? Naisip ko kayo at Tian Chan. Kaya tumira ako dito ng ilang araw. Hindi mo man lang sinabi. Mga kamag-anak lang tayo, ano ba? Ano? Nasaan ang Tian Chan? Nasa bahay ng kaibigan, ilang araw lang. Oh, bilisan mo. Buksan mo para makapasok kami. Kuya, kain na tayo. Nagugutom ako. Sino yan? Shaje, tingnan mo. Natatakot ako. Sino yan? Hoy ate, hindi mo ba pwedeng buksan ang pinto? Natatakot ako. Kiki. Alika, mag-usap tayo. Hindi ako. Kung may problema ka, sabihin mo sa kuya mo. Siya ang kinatawan ko. Ano ba talaga ang gusto ni San? Kung may bagay, bukas na. Pag-usapan. Bukas? Bukas? At kayo? Kukunin ninyo ulit? Kung hindi ka pa aalis, tatawag ako ng pulis. Subukan mong tumawag ng pulis. Sir Yu, lumabas na po ang Miss Yin. May lakad. Saan siya pupunta? Sabihin po, pupunta siya sa kamag-anak para tumira ng ilang araw. Salamat po, tita. Napaka-polite ng batang ito. Hindi katulad. Tara na, dadalhin kita ng uncle sa Park, Tian. Tapos ka na mag-shower, tutulungan ka ng uncle na mag-blow dry ng buhok. Tapos na po. Nagpapawis na ang Tian. Bakit nakabalot pa sa blanket? Hindi ba mainit? Ayaw ko. May birthmark ka sa ibaba ng collarbone. Pangit. Ayaw kong makita ng iba. Sasabihin ng uncle sa iyo, ang birthmark ay bigay ng langit sa iyo. Paano siya lumaki, tama? Sige, ipapakita ko sa iyo. Pero dapat itago mo. Itatago ng uncle. Ang birthmark na ito, Oo, meron ako nito mula nang ipanganak. birthmark na minana sa pamilya ko. Meron din ang Tian. May kakaiba dito. Tatanong ko para malaman. Tian, mag-iisa ka muna.
Hawakan mo ako. Hawakan! Wala na ang anak ko. Wala na rin ang asawa ko. Sabihin mo, talaga bang malungkot ang buhay ko? Malungkot ba? Yang Fan, kalmahan mo muna. Ilapag mo ang kutsilyo. Alam kong mahirap para sa iyo. Pero 30 lang ang edad mo. May pagkakataon pa para ayusin. Ayusin? Sabihin mo, paano ko aayusin? Paano aayusin? Tutulungan kita. Kalmahan mo. Ilapag ang kutsilyo. Naniniwala ako na maaari tayong magkasundo. Ako ay isang abogado. Maaari akong tumulong sa iyo. Isipin mo rin ang guwo-guwo. Ikaw ang tatay niya. Kung gagawa ka ng krimen, bakit hindi siya tatawag sa iyo? Okay, hindi ako sasaktan sa iyo. Pero, kailangan kong makipag-usap sa iyo. Ate, buksan mo ang pinto. Mag-usap tayo ng maayos. Hindi ako makikita sa kanya muli. Yang Fan, isa kang basura. Nalunod lang ako sa sarili kong katangahan. Kaya ako pinakasalan ka. Xiao Guo ay hindi rin tatawag sa iyo bilang tatay. Wala ako ng tatay na katulad mo. Ano ang sinasabi mo? Sinasabi ko, isa kang basura. Kung hindi ka lalabas, naniniwala ka ba na papatayin ko ang kapatid mo? Ayos lang yan. Zhang Yi ay maaaring mamatay. Yang Fan ay maaaring mapunta sa bilangguan. Walang ginagawa. Kung gusto mong pumatay, patayin mo. Yang Fan ay hindi magagawa yan. Isa kang duwag. Lolo, hindi kayo magbubukas ng pinto. Okay. Huwag kang sisihin sa akin. Ate, gusto ko lang ng magandang buhay. Tigilan mo. Nasugatan ka ba? Wala. Bakit ka nandito? Tanong ko sa iyo. Ano ang nangyari sa Tianchan? Kaya Tian ay babae ko, tama? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ang hinahanap mo sa akin ay para magkaroon ng anak, tama? Sabihin mo sa akin ang katotohanan. Paano kung kinuha mo ang Tianchan? Tianchan ay anak ko. Paano ko siya papalayo sa iyo? Ibinibigay ko sa iyo. Ang pangalan, paano ang ina ng isa pang anak mo? Paano mo gusto tingnan ng iba ang Tianmeng? Anak ng kabit? Hindi ako sumasang-ayon. Hindi ako kabit. Kung hindi noong 6 years ago na hinanap mo, wala kami ng koneksyon. 6 years ago. Ang ibig mong sabihin, noong 6 years ago, hindi mo sinasadyang hinabol ang dalawang tao? Wala. Ako ay ikaw lang mula noon. Magtiwala ka sa akin. Tatawag ko siya para magpaliwanag. Sino sa bahay mo? Aking ate yung Chichi. At ang anak niya. Ang sino kanina? Sinki ay 8 mo. Nagpapanggap bilang babae. Sinasabi niya na siya ay noong 6 years ago. Ate, buksan mo ang pinto. Ipaliwanag mo. Xiaogo ay hindi talaga anak ko. Bakit mo ako nilinlang? Paano mo nagawa ang ganitong bagay? Ipapalistahan ko kay Assistant Joe ang mga kasalanan mo at isusumite sa pulisya. Sa susunod na buhay, magpakabuti ka na lang. Siage, pakiusap. Tulungan mo ako. Hindi ako pwedeng makulong. Kung makukulong ako, ano na ang mangyayari kay Guo? Sa piling mo lang lalaki ng mali si Xiao Guo. Magkapatid tayo sa dugo. Dahil iisa ang ina natin, pakiusap. Sabihin mo kay G, na patawarin ako. Nakikiusap ako sa'yo. Ate, kanina, inilagay mo ako sa panganib. Itinuturing mo pa bang ate kita? Pareho tayong anak ni na mama at papa. Bakit ikaw ang naging top lawyer? Ako naman, assistant mo lang? Bakit yung lalaking kasama mo, presidente? Ang asawa ko naman, mekaniko lang? Sa totoo lang, hindi patas ang tadhana. Anong mali sa ginawa ko? Kung hindi ka magiging makasarili, mawawasak ka. Mawawasak ka! Ate mo ako? Hinampas mo ako? Nagsisisi ako na hindi kita pinatay noon pa. Kaya ka naging ganito kasama. Masama ako, Li Xiage? Kung nagpalit tayo ng kapalaran, akala mo ba magiging ganito ka pa rin? Na nakatayo sa mataas na moral ground para husgahan ako? Mas masama ka pa kaysa sa akin. Huwag kang maghanap ng dahilan.
Akala mo ba lahat ng tao ay kasing sama mo? Kahit napulubi ako ngayon, hindi ko gagawin ang mga bagay na to. Ginawa ko ito lahat para kay Xiaoguo. Bilang isang ina, gusto kong maging maayos ang buhay ng anak ko. Anong mali doon? Makakapanloko ka ng iba? Pero ako, hindi mo maloloko. Karapat-dapat ka bang maging ina? Ngayon ka pa magsasalita tungkol sa pagmamahal ng ina? Hindi ba't nakakatawa ka? Siyang bahala kung hindi siya magsumikap. Hindi ko kasalanan yan. Natakot ka ba? Baliw ka, bitawan mo ako. May tao ba diyan? Dalhin siya sa presinto. Bitawan niyo ako. Mula ngayon, nandito lang ako sa tabi mo. Ang pagpupulong ngayon sa press ay para ipahayag ang pagkakakilanlan ng asawa ng presidente ng Longying Group at ng kanyang tagapagmana. Pakiusap, samahan niyo sila sa entablado. Ang layunin ko sa pagpapatawag ng press conference ngayon ay para sabihin sa buong mundo na si Xiage lang ang mamahalin ko sa buhay na ito. Ang bata-bata mo, nagsisinungaling ka na.